Welcome back mga kasweet at magandang araw sa inyo. Na para bang magpapaalam na itong si BBM. Ipinaalala nga ni Atty. Rowena Guanzon na ingatan daw natin si VP Sara dahil anytime pwede siyang manumpa bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasi nga sa mga napapabalita ngayon sa kalusugan ni BBM, abay oo nga naman, pwedeng humarili si VP Sara anytime. At ayon sa kanyang post, pag-ingatan sana si VP Sara sa kanyang mga lakad lalo na't anytime ay bigla na lang yan manunumpa. Maraming pwedeng mangyari, pwedeng mapaaga sa 2028. Kaya huwag sana tayong magalit kung mas magiging mahigpit ang security niya. Grabe itong si Atty. Rowena Guanzon, dati hate na hate niya ang mga Duterte. Pero ngayon, love na love niya. Kita mo naman kung gaano ka-excited itong si Atty. Rowena Guanzon na maiproklamang presidente si VP Sara. Hindi pa man natatapos ang termino ni BBM. Pero ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-ingatan. Pag-ingatan palalo si VP Sara. Dahil sa mga nakikita ngayon ng mga kalaban ni VP Sara, talagang pinagkakaguluhan si VP Sara saan man siya magpunta. At gustong gusto siya ng taong bayan. Panoorin natin ang video na ito. Ayun. Sa ano to? Sa Ifugao. Bambakan Festival Lamut. Ifugao. Grabe Oo nga, dapat ingatan natin si VP Sara. Ayan na, lalabas na siya. Grabe yung hiyawan ng tao. Iyo. Grabe, pati ako na-excite. Dito pa lamang sa video na ito pinapanood ko, kinikilabutan na ako. Sko po. What more? Kung makita ko pa sa personal si VP Sara. Ayun nakakaingit naman yung mga nakakahalubili niya, Ay. Grabe. Grabe lang talaga yung pagmamahal ng taong bayan sa isang Vice President Sara Duterte. Hindi maipagkakaila. At kitang-kita mo rin ang pagmamahal ni VP Sara sa kapwa niya Filipino. Nandun yung passion, determination, at sinseridad niya. Sinseridad ni VP Sara na walang-wala sa mga loyalista at kakamping. Grabe Talagang nagabala pa si VP Sara na makihalubilo dito. Grabe ang swerte nila. Kung malapit lang ako dito kay VP Sara, kung pa pwede lang iyakapin ko siya. Grabe. Kinikilabutan ako. What more pa kaya kung nandun ako mismo sa actual? Grabe. Grabe ang presence niya, Talagang siya yung leader na pag-aaksayahan mo ng panahon, mapanood mo lang, kahit malapitan mo lang. Pero yung isang leader natin, Diyos ko po, nakikita nyo naman sa social media, na halos dala pa yung mainstream media, ay walang pumapalakpak, walang sumasalubong, dinadaan-daanan nga lang Etong si VP Sara, kitang-kita mo yung pagmamahal ng taong bayan ng mga Pilipino sa kanya na walang-wala kay BBM.
ito pa mga ka-sweet yung actual speech ni VP Sara na talaga namang kinapulutan ng aral, inspirasyon at meron ding humor. Panoorin natin. Una ko pong natanggap yung paanyaya ninyo na dumalo sa inyong Rambangan Festival ay nagulat po ako dahil ang lugar ay sa Lamot, Ifugao. At hindi ko alam, marami pala nakakilala sa atin dito sa Lamot, Ifugao. Diba? At totoo yun na nasa speech kanina ni Mayor, hindi ko na maalala na kami pala ay nagkita na doon sa Davao City noong ako ay Mayor. Kaya nagulat din ako na nakatanggap ako ng paanyaya mula kay Mayor dahil totoo yung sinasabi niya. Lahat ng mga kaibigan ko o mga pinupuntahan ko ng mga lugar ay nasususpend yung mayor o yung barangay. May pagka-humor din si VP. Kaya, kanina, habang nakikinig ako sa talong party ng ating pinamamahal na mayor, ay napapaisip ako kung madadagdagan pa ang impeachment complaint sa akin, masususpend siya. Tinitingnan ko ang mukha ni Vice Mayor. Kasi naisip ko, ibabase ko sa ngiti ni Vice Mayor kung masususpend ba si Mayor. Mga kababayan, pinapaabot din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagpapasalamat sa inyong panalangin sa kanyang pag-uwi dito sa ating bayan. Ang pamilya Duterte ay nagpapasalamat din sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Isang malaking karangalan ang maging adopted daughter of the municipality of Lamot, province of Ifugao. No, adopted. At mabigyan ng pangalan na Oltago. Oh. Lapit na siya sa Uragon. Nakulit ko sa mayor na pwede sa Panginoon. Sabi niya mamaya, pakinggan ko. Ano ang sabihin ng babasahin ni Madam Secretary ang ibig sabihin ng Oltago. Kahit ako ay galing sa isang napakalayong syudad sa Mindanao, hindi naging hadlang na ako ay nagapin ninyo bilang isang anak ng Lamot Ifugao. Isa itong napakahalagang regalo na hindi kailanman mabibili ng salapi. At hindi kailanman maibabalik o mabayaran ko sa inyo. Yung aking pagkapanalo sa halalan, kung merong mang halalan sa taon na 2028, at yung inyong sangguniang bayan, Kung meron mang halalan, ay parang may something nasa hangin pa, nasa kamay pa ng Diyos. Pero dahil gusto ko na ipakita sa inyo ang aking pagpapasalamat at paninigurado na hindi ko kayo makalimutan dito sa Lamot Ifugao, ay bibili ako. anong bibili niya? Bibili ako ng lupa at bahay dito sa Oh, inyo. wow! Nakakakilig. Mabuti na
hinihintay sana sa statement at asset liability niya. Saan niya kinuha ang pili ng bakay sa lamang. Mamaya, lahat nung may binibenta, maliit lang. Uy, huwag yung ekta-ektarya na lupa. Maliit lang. Na pwedeng paglagyan na kwarto, kusina, at banyo para naman sa susunod na fiesta ay pwede din kayong kumuha ng pansit at lechon sa bahay ko. Oh, ang cool. Pinag-iisipan ko pa at parang hindi ko kaya ang adobo na aso. Dahil naawa ako sa kanila. Mabait sila sa akin, mga aso. Pero, mga kababayan, kung kayo ay makahanap ng buhaya, Ayan na. Buhaya, ang dami sa Kongreso. dito sa Cordillera, ay marami kami sa Davao City na marunong maglechon ng buhaya. Grabe lang na mga kaswiti yung humor din ni Vice President Sara sa pakikisalamuha sa harap ng maraming tao na parang ganun din gaya kay dating Pangulong Duterte. Hindi ba't napapanood din natin ang dating Pangulong Duterte noon na kapag nagkasagawa siya ng speech, hindi mawawala yung mga funny jokes niya na talagang mabenta sa mga Pilipino. At tulad din ni VP Sara, eto nakikita naman natin, di ba? Yung pagka-sense of humor din niya na gaya ni dating Pangulong Duterte. Di tulad ng isang presidente ngayon, Diyos ko po. Kumbaga puro pangako itong si Ngagba. At isang karangalan, di ba? Para kay VP Sara na maging anak ng Ifugao. So ibig sabihin, ang buong Ifugao kay Vice President Sara. Nagtitiwala kay Vice President Sara na kahit nga, sabi nga ni VP Sara, kung sino man yung mga mayor, kung ano man ang posisyon na magpaunlak ng anyaya, magkaroon ng speech, lalong-lalo na si Vice President Sara. Abay, natitrigger ang Marcos administration at sabi nga ni VP Sara, nasususpend ang gustong kumausap kay VP Sara. So triggered at takot itong si Ngagba na mayroong mga opisyal sa gobyerno na gustong maging ka-close, gustong makihalubilo kay Vice President Sara. Takot sila. Dahil si Vice President Sara, napakadali lang talagang mahalin. Once sa pinakataan mo ng mabuti, ituturing ka ring mabuti. Pero kapag tinaraitor ka, gaya ng ginawa nila BBM, nila Romualdez, Liza Araneta, ay sigurado, ibabalik din yun sa inyo ni VP Sara. So yun mga kasweet, dapat talaga natin pag-ingatan si VP Sara kasi wag naman sana no? na anytime, di ba? Kapag may nangyari sa Pangulo, anytime pwedeng humalili si VP Sara. Gaya ng sabi ni Atty. Rowena Guanzon, pagkaingatan natin si Vice President Sara. Ano ang inyong komento at opinion mga kasweet? I-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.